Pag umabot tayo sa pagse-set up ng campaign, malalaman ninyo ano yung assets. And yung mga assets na to. Ilalagay lang muna natin sila dito, yung mga assets na to. Previously, ang tawag dito actually, yung mga familiar na, these are extensions sa Google Ads. And so, basically, under sa ads, ito yung mga kailangan ko, yung ad copy ko, yung keywords, anong mga assets ang gagamitin ko. If you're Facebook marketer, most likely iniisip mo ang asset are images or videos. And so, since this is Google search, hindi sila yon. Sa ads, ito yung kailangan ko. Ngayon, sa landing page naman, kailangan, kasi sa Google search campaign, kailangan mo ng landing page. So, sa landing page ko, most likely, ang magiging content at this point is mga image or videos. Ang website copy ko, iba sa website copy ng Mofu. Tapos, dito, most likely, meron akong mga reviews or social proof. Like, for example, nabanggit ako sa isang publication or nabanggit yung business sa isang publication, mga ganon. Then, email capture or ito yung tinatawag nilang lead magnet. Kung may lead magnet ka. And then, meron ding FAQ dito, FAQ section. Yung FAQ sa top of the funnel, iba yung FAQ mo sa middle of the funnel at saka sa bottom of the funnel. So, kaya nakalist lahat ng to for each of the funnel kasi iba-iba sila. Nag-iiba yung copy, nag-iiba yung imagery, nag-iiba yung review, nag-iiba yung lead magnet, FAQ, at saka call to action. So, kung yun yung landing page ko, kung meron akong lead magnet, yung lead magnet for this one is to download a free video, watch a free video, but gated sila. Meaning, before nila ma-download or mapanood, they have to leave yung email address nila. And then, pwede din kasing quiz. This is just an example, no? Hindi siya mandatory. Example lang to na, for this particular client, ang sa Tofu niya, meron siyang downloadable free video, meron din siyang quiz. Pero, hindi siya kailangan. Nag-iiba to, depende. Kung real estate ka, most likely, hindi to quiz. Most likely, this should be a calculator, a mortgage calculator, or yung pang-appraise. These are just examples. Huwag kayo maging fixated kasi yung iba, nagiging fixated. Kailangan ko ng quiz? Hindi. Example lang to. Okay? So, yun yung top of the funnel. From top of the funnel, typically, meron din kaming campaign geared para dun sa middle of the funnel. Tapos, typically, meron kaming dalawang type of campaign dyan. Meron kaming normal campaign, kung saan meron kaming mga keywords na nasa middle of the funnel. Good example of sa middle of the funnel is learn guitar lesson. Or guitar lesson online, and watch guitar lessons, yung mga ganon. Yun yung mga keywords dito. Most likely yung ad copy, magbabago, kasi depende siya sa keywords. So, meron kaming normal ads, and meron din kaming retargeting ads. Yung retargeting ads, ito yung lahat ng nagkaroon ng interaction dun sa top of the funnel ads namin, dun sa landing page. Tapos, i-retarget sila with another campaign. You might ask, paano sila i-retarget? Within Google, pwede kang mag-retarget using Google Display or yung tinatawag nilang remarketing list search ads. Hindi ko sila di-discuss for now, di-discuss natin sila in the future, pero hindi sila kasama dito. Okay, and then, so yung landing page, most likely since medyo nagkaroon na silang interaction, medyo warm na sila, no? Nagkaroon na silang interaction sa ads mo, dun sa Tofu. So dito, most likely gusto na nilang makakita ng sample. Gusto mo na silang pakitaan ng sample lesson, ng teacher profiles. Kasi gusto nilang sino ba yung mga teacher dito? Mga ganong level. Tapos, gusto mo na din magpakita ng demo videos. Well, sample lessons and demo videos are kind of the same. Pero, ito yung mga tipong, depende sa type of business. No? And pricing, yan, medyo interested na sila sa pricing dito. Kung nag-make sense ba, kaya ba, affordable ba. And then, may guarantee ba. So, pag pinakita mo kasi yung pricing, kailangan mo ng guarantee. And then, FAQ, iba yung FAQ, typically iba yung FAQ from top of the funnel, iba din yung FAQ mo sa middle of the funnel. Kasi sa middle of the funnel, i-address mo yung mga possible objection nila. Yan. Iba din yung call to action, of course. Baka dito ang call to action is to download free videos or to watch video. Dito ang call to action
most likely is to book a trial lesson. And then, email nurture. Ayan. So, alam ko, Google Ads ang tinuturo namin, hindi email marketing, pero bakit may email nurture dito? Kasi based from experience, alam namin na para maging effective to, lahat ng nag-iwan ng email dito, since may lead magnet kami, kailangan namin silang in-nurture. Or kung meron kaming email list, in-nurture namin yon. As a Google Ads, as a media buyer, hindi mo kailangan gawin to, nililinaw ko, hindi mo to responsibility. But good to know na at sa middle of the funnel, kung meron kang email nurture, makakatulong siya sa conversion rate mo. Sasabihin mo lang to sa client na, okay, kailangan mo ng email nurture sequence. So, that's another person na gagawa. Yan. So, yun yung sa middle of the funnel.